let us check in with News 5 Vigilante, Mac Ortiz, who's reporting to us live from The Hague. Mac, kamusta dyan? Anong reaction ng mga Duterte supporters dyan? Nakita ko nasa labas ka. Mac, naka-mute ka yata. Yeah, thank you. Hindi tayo ngayon sa labas ng ICC compound, yung tinatawag nila na ICC steps. Andito rin nagtipon-tipon yung mga supporter ni former President Oo. Rodrigo Duterte. Tapos, ito ang bago dito ngayon, papakita ko lang sa'yo. Meron sila dito mga bagong painting. I-flip ko lang yung camera para makita nyo. Yan. Ito yung mga bagong painting yan dito. Yan. Standing President. Then, okay. Then, ito yung mga supporters nila. Actually, maglalakad ako kasi alam ko, nakita ko si Atty. Salpanelo kumakain. Baka actually halos araw-araw na lang natin tinatanong si Atty. Sa ganitong oras habang kumakain. Pwede ko kausap ko siya ngayon Wait lang. Ayun, mukhang maraming... Ayan si Atty. Ayun, mukhang maraming tao gusto makausap din siya. Atty. Sal, Victor, ulit kita. Si Regina po from Hi. One News. Good afternoon, Attorney. Hello, good afternoon, Attorney. Just very quickly, kamusta naman po? What did you think of that of today so far? Hi. Tinatanong ni Regina po kumusta naman po daw today yung ganyan. Maganda. Si Attorney Kaufman studied this case. Yeah, the thorough research on the speeches of the President Leon and as well as the documents. Kaya he was able to use it to rebut all the prosecution. Sir, we heard that you're applying for ICC accreditation. Bakit po? Attorney, pinapatanong ni Regina po, you're applying daw for ICC accreditation. ICC accreditation po. Yeah. Bakit po, sir? Bakit daw po, sir, you're applying for it? Makahanap tayo dyan para makatama makatulong kay Presidente. Is there a plan to make you the lead counsel just in case ma-accredit po kayo? Just daw, sir, ma-accredit kayo. Are you applying for the lead counsel daw po, sir? No. I'm just applying to be accredited so that I can appear. Okay, salamat, sir. We'll leave you alone. Again, more importantly, not to appear but to visit the President. Inside. You are not an accredited lawyer and member of the defense team. You can't visit him. Inside the detention center. Primary reason. Okay, salamat, sir. Pangatlong beses mo siya dinistorbo habang kumakain. Okay, Kaya, thank you, Mac. Okay. Sa ngayon, marami pa rin tao ngayon dito. Patuloy pa rin dumarami yung mga supporters ni former President. Andito tayo sa ICC step. Tapos, kanina bago tayo mag-live, yung doon sa part parang lunchtime, doon kasi minsan nagitipon-tipon yung mga anti-Duterte supporters naman. And sa pagkakaalam ko, meron sila dito na candle lighting mamaya around 5 p.m. Yung mga latest dito, Regina. Mac, anong sinasabi ng mga supporters sa'yo? Hopeful pa ba sila na hindi matutuloy sa trial itong kaso by the end of the week? I mean, of course, hindi pa magde-decide sila end of the week, pero what are they telling you? Actually, marami tayong nakausap ng mga pro-Duterte supporters. Happy sila. Yung iba parang they're preparing for the worst daw, just in case matuloy yung trial. Yung iba naman, hopeful pa rin na kumbaga, mapauwi si former president daw sa Pilipinas at doon daw litisin. Yun ang thoughts nila. Meron pa rin, some of them are bracing for the worst, preparing for the worst. And then, Mac, lastly, kamusta naman yung crowds? Ngayon, mukhang ilan lang yung mga nasa likod mo. Kumonti ba today o mas marami ba noong Monday? Or pareho lang? Nung Monday dito sa ICC, so mas marami sila. Yesterday, dahil walang ganap dito sa ICC, andun sila sa detention, doon sa tinatawag na
Duterte Street. Oo. Yesterday, andun si former Executive Secretary Mijal Dea, Oo. si former LTO Delgra, and si Attorney Sal Panelo. Oo. Marami dun kahapon dun sa may Duterte Street na tinatawag. Like, very festive kasi kumain sila ng gelato, flavored ata, pistachio, and salted cream ice cream yun ang kinakain nila. Ang sarap naman. Mac, Yes, really. Mac, nakausap mo ba this buong linggong to, may chance ba na nakausap mo si E.S. Medialdea? Because siya naman talaga yung constant dito, yung kasama ni Duterte, simula pa lang na pinadala siya sa Hague, di ba? Nakausap mo ba si E.S. Medialdea about it? Ang nagkausap kay Executive Secretary ay si Angela. So, yung interview dun okay. yesterday dun sa ano. Okay. So tawagan na lang namin si Angela mamaya. But and finally, kamusta naman dyan? Kamusta naman kayo dyan? I mean, dire-diretso kayo, no? Monday, simula ng Monday, Tuesday, tapos ngayon Thursday. Yes. Paano kayo, I mean, nakabantay lang kayo dyan sa labas, dire-diretso, no? Until matapos. 7 hours na backwards yung oras dyan sa Pilipinas. Oo. Kaya, pag nag-morning show dyan, dito is like mga madaling araw. Oo. Medyo malamig. Yun yung struggle namin dito dahil nga Pilipino, di naman sanay sa malamig na klima. Kailangan namin magbalot talaga. Like, kahit pirik yung araw, talagang malamig talaga dito. Oo nga, mukhang ginawa ka ba? Nakailang layers ka, Mac? Okay. Naka 3 layers ako. Pag humahangin, talagang malamig. Hindi pwede magpalipad ng drone, no? Mac? Ayaw kong subukan. Baka kasi pag nagpalipad ako, yun na yung last na day ko dito. Baka i-deport agad ako sa Pilipinas. Oo nga naman. Oo nga naman. You need a permit for that. Okay, iwan na natin na. Salamat. Thank you so much for your reporting. News 5 Vigilante, Mac Ortiz.